Magandang hapon sa ating lahat. Kamusta na kayo? Okay ba? Mataas pa ang energy natin? Tapos na tayo. Marami pang ganitong training. Hindi ito yung huli. Hopefully marami tayong natutunan at naging produktibo ang araw natin. Pero bago po ang lahat, hayaan niyong i-congratulate ko po ang bawat isa sa inyo sa ating mga bagong halal na SK Kagawad at SK Chairperson. Congratulations! Kahapon nag-uusap-usap kami ni Konsehala Tita Cory na nandyan po sa likod. Kasama po namin kahapon si Congressman Roman. Nagkukwentuhan kami. Nag-uusapan namin kayo. At sabi nga, tinitingnan namin yung mga nanalong chairpersons, mga nanalong kagawad. Tinitingnan namin yung mga past record ninyo. Kung saan kayo nanggaling, ano yung mga natapos ninyo. Nakita namin at nag-agree kaming tatlo, kasama si Ma'am Vita, si Sir Reggie, si Ma'am Kunin. Nag-agree kami na mukhang itong batch natin na incoming SK Kagawad, SK Chairpersons, mukhang ito yung pagdating sa, ano ba tawag dun, Tita Cory? Pagdating sa credentials, parang kayo yung pinakamagandang batch ng SK pagdating sa credentials. Tama ba? Hindi ako sigurado pero tingin ko tama. Hindi, wala tayong sinasabi tungkol sa mga prior batch. Kasi gano'n naman, hindi natin sila sinisiraan. Wala tayong ibig sabihin na masama doon. Tingin ko gano'n naman talaga dapat dapat every term, every year, pa-improve tayo ng pa-improve bilang isang lungsod. Pero hindi naman, kahit sa mayor, wala naman mayor forever, di ba? Ako, ang pangarap ko, na kung sino man nang papalit sa akin sa susunod, kung kailan man yun, ay dapat mas magaling kaysa sa akin. Dapat mas maganda yung background kaysa sa akin. Hopefully, kahit mula presidente hanggang kapitan, hanggang SK, sana gano'n tayo mag-isip. Dapat lagi i-isip natin the best yung mga mauupo sa atin. Hindi lang kung sino yung pinakasikat, o pinakakilala sa lugar, pinakamaraming kaibigan, o anong mga kategory o criteria, rather. Hindi, sino ba yung best? At ano ba ibig sabihin ng best pagdating sa mga leader, lalo na pagdating sa mga halal nating leader, mula SK hanggang city level, national level. Maraming pwedeng definisyon, maraming pwedeng criteria na gamitin. Pero pag pinakikinggan ko rin ng DILG, lagi nilang sinasabi, marami bang words? Hindi ko sigurado ano ba yung eksaktong salita na ginagamit nila. Pero una, siyempre dapat may kakayahan. Yung tatlong K na sinasabi. Una, dapat may kakayahan. Kasama dyan yung experience, kasama dyan yung skills, kasama dyan yung kaalaman, kasama dyan yung napag-aralan. Wala naman isang defining na, kunwari, pagdating sa pinag-aralan. Siyempre, mas namang yung mataas yung pero hindi naman necessarily. Pero pagsamahin natin lahat. O tingnan natin sino yung pinakamagaling, sino. So, yun yung una, kakayahan. Kasama dyan yung, hindi lang naman academic, kundi pati yung experience, sa iba't ibang bagay, experience na related sa pag-gobyerno, experience na related sa administration, experience na related sa pamumuno. Ika nga, kung gusto natin lumangoy sa dagat, hindi tayo pwedeng basta na lang tumalon sa gitna nang hindi man lang natin napaghandaan. Nakulang tayo sa kagamitan o sa karanasan. O kailangan marunong. Kaya mag-aaral muna tayo, paano lumangoy. O kaya may dala-dala tayong bangka o barko bago tayo pumunta sa gitna ng dagat. At kung totoo yan sa dagat, totoo rin yan sa field of public service. Hindi pwedeng para-para lang. Hindi pwedeng bigla-bigla lang na, hindi, basta gusto kong maglingkod at makakuha ko ng, sige, try natin. Hindi pwedeng ganun. Public office is a public trust. Bilang mga halal na opisyalis na ngayon, ay napakataas ng ating mananagutan dapat sa ating nasasakupan. Hindi pwedeng dahil napagtripan lang o nainganyo lang, na tumakbo. Hindi, kailangan
handa tayo. Dapat nandyan yung kakayahan. At gaya ng sabi namin, parang ito yung batch ng SK na mataas ang credentials. So nandyan na yan. Sigurado kami sa kakayahan ninyo. With that said, dapat patuloy pa rin nating taasan ang ating kakayahan. Patuloy na tayo maghanap ng mga paraan. Paano pa tayo mas magiging mahusay. Kailangan mas husayan pa natin, mas galingan pa natin kaysa sa kahapon. At itong mga ganitong training, ito naman lagi ko sinasabi kahit mga bumisita sa akin bago ng eleksyon. Sabi ko lagi, kailangan paghandaan. Aralin yung SK Reform Act, naman ng mga pinag-usapan ganyan. Budget process natin, mula sa pagbabalangkas, planning, hanggang sa procurement, bidding, hanggang sa implementasyon at monitoring, evaluation, dapat kabisado natin yan. Number one, kakayahan. So, maraming ibig sabihin yan, maraming kasama yan, pero pag binuo natin, dapat mataas ang kakayahan natin. Pangalawa, kasipagan. Hindi naman pwedeng magaling ka, marunong ka, matalino ka, alam mo lahat, pero patamad-tamad tayo, hindi pwede yun. Hindi, kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, hindi natin i-apply. Obviously, interest to say naman po eh. Pero tingin ko, wala na rin tayong problema doon sa SK natin dahil kung hindi kayo masipag, kung hindi nyo kayang magsipag, hindi malamang sa malamang, hindi rin naman kayo nanalo. Kahit sabihin mo, SK yan, kailangan masipag yan, umikot, yan, magpakilala. Hopefully, gumawa kayo ng mga plataforma ninyo. So, siguro yung unang dalawa, nandiyan na yan. Yung kakayahan, yung kasipagan, naniniwala kami na nandiyan na yan, mataas na level yan. Ngunit hindi rin sapat yung may kakayahan ka, magaling ka, at mahusay ka, at masipag ka. Kasi meron tayong mga kakilala, hindi man natin kailangang pangalanan na mahusay na, magaling na, masipag, pero minsan yung husay at sipag na apply sa hindi tama. Kaya kailangan din ng pangatlong K, yung katapatan. Dapat buo ang ating integridad. At dun sa tatlong K na yan, yung pangatlo, yung integridad, yung katapatan, sa totoo yan ang pinakamahirap. Karamihan pumapasok sa politika, karamihan pumapasok sa gobyerno, maganda ang intensyon. Wala ka naman makakausap pag tinanong mo, ba't ka tumakbo? Wala naman magsasabi na, o at least, maganda yung sinasabi nila, ang intensyon nila. Wala ka naman maririnig na tumakbong kagawad, kapitan, mayor, gobernador. Wala ka naman maririnig na pag tinanong mo, ba't ka tumakbo? Kasi gusto kong magnakaw. Wala naman magsasabi nun, di ba? Actually, meron. Pero, konti lang yung magsasabi ng gano'n. Sa totoo, may nakausap na ako na halos gano'n lang sinabi. So, siyempre, nakikita tayo. May mga gano'n talaga na direction nila sinasabi. Pero, karamihan, 99.999% sa mga tumatakbo, pag tinanong mo sila, bakit ka tumatakbo? Kasi gusto kong tumulong. Gusto kong maglingkod. Pero madaling sabihin yan. Ang tanong, ngayon na nakaupo na kayo, o malapit na kayo maupo, yan ba talaga ang mangyayari? Yan ba talaga ang gagawin ninyo? Wala naman makakaalam yung sinasabi natin yung intensyon o motivasyon natin na nasa puso natin. Walang ibang tao na makakapag-confirm yan o deny yan. Pwede natin minsan, pag may naririnig ka, pwedeng maniwala ka, pwedeng hindi ka maniwala, nagbabasa tayo sa track record, pag inuhusgahan natin. Pero sa totoo, very hard to judge ang intentions, motivations ng isang tao. Kasi nasa puso yan. Ang makakaalam lang talaga kung ano yung intention nyo, ay kayo mismo. Ako, ang makakaalam lang talaga ng nasa puso ko, wala na. But of course, habang tumatagal, yung mga iba, nabubuko din naman eh. Tara, doon na natin pag-uusapan yung track record. Pero bilang mga bagong opisyalis, ngayon meron kayong desisyon. At sa totoo, ang buhay, series of decisions yan. Araw-araw, oras-oras, minu-minuto, may mga desisyon tayo. Kailangan natin mamili. Kakaliwa ba ako, kanan o diretso? Little things.
Hindi ko alam, baka ngayon pa lang, meron namang ibang kumakausap sa inyo, lumalapit sa inyo. Lalo na, yung medyo mas malalaking barangay. Ano bang pinakamalaking barangay na kasama na? Yung Pinagbuhatan, kahapon eh. Ayan, San Miguel, Santolan, malalaking barangay na. Pero kahit sa maliit na barangay, sigurado may lalapit sa atin. Sa politika, sa gobyerno, maraming demonyo, ika nga. Maraming lalapit sa ayaw. Sabi sila, aminin natin o hindi, mayroong lalapit. Ako nung nanalo ko mayor, isa sa unang pumila sa opisina ko, kung June 30 ng tanghali yung inauguration namin doon, July 1, may mga pumila sa opisina ko, mga contractor. Sabi nila, siyempre, anong policy natin? Pag punta sa mayor sa office, kailangan kausapin. At that time, nung papasok sila, hindi ko pa alam na mga contractor pala sila. Contractor, supplier. Pasok nila sila sa opisina ko. So, kung po sila, magkakasama daw sila. Siguro, 30, mga 30 sila. 20 to 40, sabihin natin. Sabi ko, ano po bang may paglilingkod mo sa inyo? Pakilala sila. Kami po kasi yung mga supplier, contractor. Tapos tumayo yung isa. Mayor, ganito po kasi yung ginagawa namin dati. Ayun, sabi na sila. So, sa madaling salita, sabi na baka pwede, kami pa rin yung parang gano'n yung sinasabi nila. Ito, marami sila. Kumbaga, hindi man lang palihim. Ganun, arap-arapan. Diretsaan. Ano sinasabi ka? Sabi na, kasama na doon. Kasi, Mayor, ganito po kasi yung hatian namin dati. Ganun sila magsalita. Walang hiya. Basta ganun naman lahat naman ginagawa ito. Mga iba, sumusubok naman. Sinabi ko lang, ganito na tayo ngayon sa Pasig. Ito yung papakilala natin pagbabago. Hindi naman natin yun. Pero, marami pa rin sumusubok. Subok. Siyempre, lalo na pagbago, hindi man nila alam. Baka campaign lang yan. Baka propaganda lang yan. O baka image lang yan. Subok sila. Sigurado, ganun din ang gagawin sa inyo. Baka kapitan pa mismo lumapit sa inyo. At magsabi na, ay, ganito kasi yan. Siyempre, SK, ito ang budget. Sabihin nila, siyempre, kailangan nyo mag-project. O ito, meron akong supplier. Ito ang gagamitin ninyong supplier. Yan ang sigurado, karamihan, ganyan ang sasabihin sa inyo. Kaya kailangan may armas tayo. Kailangan armado tayo. Ibig sabihin, una sa lahat, dapat alam natin kung ano yung tama at mali. Alam natin yung tamang proseso para pag nilapitan tayo at gusto nating tumindig sa tama, alam natin unang-una sa lahat kung anong tama. Siguro, nasa 10 taon na rin ako nagtatrabaho either sa gobyerno or NGO na ka-engage ang gobyerno. Maraming mas experience sa akin, pero sa 10 years ko, marami akong nakita na, balikan natin sa intention, motivation. Marami akong nakilala, mga iba, mga kaibigan ko mula nung bata ako. Mababait. Tingin ko mas magaling kaysa sa akin. Baka mas magaling kaysa sa akin. Maka-Diyos, pag tinignan ko, mabuting ama, mabuting anak, mabuting asawa, babae. Kaso, pagpasok nila doon, hindi nila alam, eventually, after 2 years, after 3 years, hinitingin ko, ba't ganito yung ginagawa? Alam ko mabait to, alam ko maka-Diyos to. Ba't kaya ganun yung nangyayari? At para sa akin, yun yung pinakamalungkot sa gobyerno. Kasi pag alam mong tarantado, alam mong siraulo, alam mong magnanakaw, tapos gumawa ng kalokohan, hindi maganda, di ba? Gusto nating putulin yung ganun. Pero, hindi ka malulungkot. Kasi alam mo na kung ano i-expect sa kanya. Subukan natin anong magagawa natin para igilin yung ganun. Pero hindi siya nakakalungkot. Kung naiintindihan niyo yung ibig kong sabihin. Ang nakakalungkot, yung mabait, matino, o akala mabait, natin mabait, matino, maka-Diyos. Tapos, at the end of the day, ganun din pala yung gagawin. Mas nakakatakot pa yun.
Kasi akala mo, at least yung, pag alam mong nakikita mo may sungay, gumawa ng masama, kahit pa paano, at least, di ba, alam na natin, i-expect. Yun yung masakit sa akin, yun yung pinakamalungkot para sa akin. So, habang, through the years, nag-iisip ay, mula ng konsel ako, naging mayor, isip ako ng isip. Talaga isa yan sa mga talagang pinag-iisipan ko. One of the things that kept me up at night. Isip ako ng isip, bakit ganon? Mabait. Hindi ko talaga bakit hindi ko ma-reconcile sa utak ko, ba't ganon? And after so many months or years of thinking, isa lang ang conclusion ko. Hindi sila kasi naghanda ng maayos at hindi sila naglagay ng mga taong kaprinsipyo nila sa paligid nila. Yung dalawang yun lang. So again, naniniwala ako na kayong mga bagong SK natin, sobrang taas ng potensyal. Maraming nagsasabi, at siguro naririnig nyo naman, maraming nagsasabi na ang SK ay breeding ground sa hindi maganda. Ang SK daw, sayang kasi natuturuan lang yung mga batang leader ng hindi maganda. Nilalason daw ng mga barangay officials. At alam natin na sa malaking bahagi, totoo ito. Yung mga nagsasabi noon, sinasabi rin nila na dapat i-abolish na ang SK. Ako, wala pa ako dun sa punto na yun. Naniniwala ako na mataas ang potential ninyo. Nandyan, the potential is there. Kaso, kailangan patunayan ninyo. Kailangan patunayan ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila. Kung totoo man sa ibang lugar, o posible man na mangyari na makukurap yung kabataang leader, o hindi gagawa, malalason ng mga barangay officials, ipakita nyo na posible rin yung kabaliktaran nito. Ipakita nyo na pwedeng maglingkod ng isang SK ng tapat, ng mahusay, ng masipag. Ipakita ninyo. And I hope that you are up for the challenge because it will not be easy. Oh, I wish, pwede kong sabihin na kayang-kaya yan, madali lang yan. Pero hindi. At sana alam niyo yun, pumasok kayo dito. Kung gusto niyo lang magpaano, sige, project tayo. Sige, payag ako. Kung ano sabihin ni Kapitan, nag-advance ako sa supplier niya. Bahala na kung ano mangyari. Madali lang yun. Kung ganun ang gagawin, Pero sana hindi. Sana kayo po bilang mga kabataang leader natin. Ang tagal na ng siklo sa Pilipinas. It's about time that we break the cycles of corruption, the cycles of poverty. Magkakambal din. Sama mo na yung patronage politics. Kakakambal yan. Kakapatid yan. And it's time that we break it. Itingnan natin sa buong mundo, kahit sa sulok ng mundo, pag may magandang pagbabago na nangyayari, ang nangunguna, hindi yung mga kung sinong leader, hindi mga presidente, hindi. Kahit hindi nyo kailangan maniwala sa akin, kahit i-search nyo, tingnan nyo yung mga magagandang pagbabago na nangyayari sa buong mundo. Ang nangunguna parati, mga kabataan. Kahit anong maganda ang whether revolution yan, hindi ko sinasabi mag-revolution, pero halimbawa lang po yun. Tingnan nyo sa buong mundo, yung mga whether technological advances or political revolutions, ang nangunguna lagi mga kabataan. At bilang SK, naniniwala ako, muli po, nandyan yung potential. Nandyan na yung kakayanin ninyo, nandyan na yung kasipagan ninyo. Hopefully, nandyan din yung katapatan ninyo. Now, the question is, and the challenge is for you, paano natin i-maintain yun? And every day, it's the little things. The little things. Yung sinabi ko kanina, yung pinakamalungkot, yung mga maayos. After a while, ganoon na rin yung ginagawa. Again, it's the little things. Bago mag-budget deliberation, pag-aaralan ko ba talaga yung budget o basta ipapagawa ko na lang sa iba? Aaralin ko ba yung proseso o kung ano na lang yung sabi sa akin ng mga mas senior sa akin, yun na lang. Pag may nag-alok sa akin, tatanggapin ko ba yung maliit? 5,000 lang naman. Sino ba nasaktan sa 5,000?
O tatanggihan ba natin kasi alam natin na mali? It starts with the little things. Kasi oras na magkompromiso tayo sa mga prinsipyo natin, kahit maliit na bagay lang yan. Before you know it, pag-gising nyo, nandun ka na sa kabilang dulo. It's about the little things. And it's about making those small decisions every single day. At naniniwala ako, kung gagawin natin yun, gagampanan din yung mga katungkulin ng maayos, ng tapat, mahusay, ng masipag. Naniniwala ako na nandito ang hindi lang future leaders ng lungsod natin, kundi nandito ang mga leaders, mga kabataang leader, na kayo magpapakita na yung good governance sa SK level and beyond ay posible pa. Ang tanong ko sa inyo, are you up to the challenge? Yes. Parang medyo mahina. Are you up to the challenge? Yes! Okay, tapos na ako magsasabi. Muli po, sa inyong lahat, we are really, tinataasan namin ang expectation sa inyo. Sana hindi kayo ma-pressure, bago sana ay ma-challenge kayo. Kung anong kailangan, mula sa training hanggang sa gabay, advice, nandito lang kami ng LYDO, ng council natin, DILG. Pag may tanong, huwag magdalawang isip. Mabuti na yung magtanong at magmukhang huwag kayo mahiya na magtanong. Nandito lang kami, kahit sa mga, pag may lumalapit sa inyo, medyo kinakabahan tayo tumanggi. Nandito kami, re-respakan namin kayo. We will be here with you, at your back, all the way, hanggang matapos yung term and beyond. Show us that good governance in the SK level is possible. Congratulations! God bless!